Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but Kayo ba ay nakapagpagupit na sa isang barbero? Alam niyo, mayroong isang pastor na na-assign sa isang baryo. Na-assign siya sa isang baryo para siya ay pastor at inassign siya ng kanilang church. O sige, dito ka sa baryo na to ngayon. Dahil bago siya sa lugar na yun, wala pa siyang tatlong linggo. Sabi niya, hindi pwede nga ito. Kailangan marami akong makilala. So, naisip niya na magpagupit. So, nung magpagupit siya, nakipagkilala siya dun sa barbero. Sabi niya, magkano ba ang pagupit dito? Sabi niya, ano lang po, 70 pesos ang gupit. So habang nagugupitan na sila, nagpakilala yung pastor kasi gusto niya magkaroon ng kaibigan. Sabi niya, ako po pala si Pastor Oka. Oka ang pangalan niya, si Pastor. Dito yung aming balak na itayong simbahan, malapit lang dito sa barbershop. Kaya lang wala akong masyadong kilala, kaya nagpunta ako dito para makipagkaibigan sa inyo. Kaya ano ba ginagawa ng pastor? Sabi ng barbero. Nagtuturo ako ng daan ng kaligtasan na sa mamagitan ng Panginoong Hesus lamang at nagtuturo din ako ng daan kung paano kumakarating sa langit. Ang ganun po ba? Sabi niya. Sa totoo lang, sabi niya, bago lang ako dito pero ganyan ang gusto kong gawin. Mangaral ako dito ng Ebanghelyo upang ang mga tao ay matutunan ang daan patungong langit. Mamaya nga pala, hindi ko alam ang palengke dito. Nagagaling ko dito sa isang barbershop, pupunta ako doon sa palengke. Kaibigan, sabi ng pastor, saan ba yung daan dito papuntang palengke? Pastor, palagay ko hindi kayo makakarating doon sa sinasabi niyong langit. Sabi niya, bakit naman? Sabi niya, natuturo kayo ng daan papuntang langit. Yung daan lang papunta sa palengke, hindi niyo alam. Ayan yun, nakakatawa yun. It's an old story, pero kung titignan mo siya ng literal, naman. Sometimes the life we live contradicts with what we claim. Sinasabi natin, sa langit tayo pupunta, pero umisa naman yung buhay na pinakikita natin, para nakapagdududa kung sa langit ka nga pupunta. Ngayon, puntahan natin ang Biblia sa John chapter 14. Kung paano sinabi ni Jesus, siya yung daan. So mga kapatid, tayong lahat ay basahin natin ang salita ng Diyos, John 14. Umpisahan natin yung verse 6. Ang sabi ng Bible, basahin natin, bago yun, umpisa natin verse 1. Sabi ni Lord, pagkatapos niyang sabihin sa mga alagad na sa chapter 13 na ang puso ko, bigat na bigat ang kalooban ko sapagkat isa sa inyo ay magkakanuno ako. At yun nga, tinanong ng isang alagad, sabi niya, Lord, sino ba ang magkakanuno sa iyo? Sabi niya, magsasaw ko ng tinapay. So yun nga, pinagsasaw si Judas. At pagdating dito, kung papansin ninyo, sinabi ni Jesus, kasi ang huli niya kausap si Pedro sa chapter 13. Sabi niya, alam mo Lord, kahit saan ka pumunta ako. Over my dead body, sabi niya. Sabi niya ni Jesus, pupunta ka sa pupuntahan ko. Sa totoo lang, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ako na itatatwa. Before the rooster crows, sabi niya, you will deny me 3 times. Ngayon, pagdating ng chapter 14, ito yung babasahin natin. Sabi ni Lord, do not let your hearts be troubled. Huwag kayong mga balisa, huwag kayong mga balisa o mga bigatan ng inyong bulubhaan yung puso. Believe in God, believe also in me, sabi niya. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Baga, sa bahay ng aking ama ay mayroong mga mansyon, maraming room. Sabi niya, I am going there to prepare a place for you. Sabi ng verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back. Di ba? Ganda. Pag naihanda ko na kayo ng kwarto, yung mga patutuluyan doon, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. So, yun sabi niya, upang makasama ko kayo, kung saan man ako mananatili, gusto ko kasama ko kayo. You know the way to the place where I am going. Alam niyo naman ang daan patungo sa aking pupuntahan. Si Tomas, pumalag. Sabi ni Tomas, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way?
Hindi nga namin alam kung saan ka pupunta, paano namin malalaman yung daan? Sumagot si Jesus. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Alam nyo, yung verse na yan ay una kong natutunan yan nung ako'y high school. Naging palasak siya, sabi naging normal na lang siya para sa akin kasi nung ko ba siya naririnig. Dumating yung time na marami ng mga Bible study, marami ng pakikinig ng preaching, na nagpapaalala dahil narabasa to at naririnig ko ulit. Kaya ko lang ito sinasabi, yung pagbabalik ng Panginoon na sinasabi niyang isasama kita, hindi ba ito nagbibigay ng excitement sa'yo? Wala ba itong dating? Or you just want to stay on earth? Wala ba itong binibigay sa'yo na, wow, sabi niya, pag nagawa na ni Lord yung mansion ko, babalik siya upang kami kunin. Anong pakiramdam meron sa'yo? Wala na, no? Wala na dating? Or you're getting excited? Or ito ay, nung ko pa narinig yan, wala na siguro yun. Malabo na mangyari yun. Kaya yung isang Christian, tinanong ko, sabi ko, ano ang pinangahawakan mo sa buhay Kristiyano? Bakit ka pa nagpapatuloy? Just Jesus only. Sinabi niya, basta si Jesus lang. Alam nyo, nalungkot ako doon. Sapagkat hindi pwedeng Jesus lang. Yung pangalang Jesus ay maraming kaakibat. Sa likod ng pangalang Jesus ay maraming ibig sabihin. Siya daw nagpapatuloy lang, basta para kay Jesus. Pero yun ay, sinabi niya na para siyang napapagod na. Just Jesus. Why you keep on serving now? Just Jesus. Jesus lang, basta. Wala na yung gana, wala na. Wala na yung apoy. Kaya ngayon gabi, gusto kong bigyan itong theme natin na why Jesus is not just Jesus. Yun ang ating theme ngayong umaga, ngayong gabi, dito sa ating Wednesday Word. Why Jesus is not just Jesus. Just Jesus. Bakit si Jesus ay hindi lamang basta si Jesus lang? Sapagkat napaka halaga na maunawaan natin ang mga kaakibat na yan sa pangalang Jesus na yan. Sabi nga nung isang kantang natutunan ko nung bago akong born again, Jesus is the sweetest name of all. Napakasarap gitarahin niya. Minsan, binigitara ko mag-isa yan. Kahit mali-mali yung chords ko. Kasi yung nagagandahan lang ako dun sa melodya. Ang ganda nun. That was the first Christian song that made me cry. Ito ay nung umattend ako sa isang prayer meeting ng mga Bible school students sa isang Bible school. Kung ako ay makapakinig dyan, wow, naiyak ako kasi napakaganda ng pagkakaawit. At ang awit na yung Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, ikaw ang pinakamatamis na pangalan para sa akin. At ikaw lamang ang nagbigay ng pagmamahal sa akin na kung ano man ang pagmamahal na dapat para sa akin. Yun ang awit na yun. So ngayon gusto kong pag-usapan natin ay why Jesus is not just Jesus. Because number one, tutukan natin yung verse 6. He is the only way. Diba sabi niya, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya sabi ko, wala na ba excitement sa'yo yung pagbabalik ni Kristo? Hindi ka na ba nakakadama ng parang ikaw ay nananabik? Lord, gusto ko na pong makasama kayo. Kung minsan panalangin yan ng maraming utang. Yung mga marami ng utang, Lord, gusto ko na makasama sa iyo. Kunin mo na ako. Ang totoo niyan, wala lang siyang pambayad ng utang. Kaya gusto niya sumama kay Lord. Pero kung may pambayad ng utang yan, ayaw muna niyang kunin siya ni Lord. Dito ang gusto kong makita ninyo, yung He is the only way. Alam niyo ba, yung chapter 14, hindi mo maiintindihan kung wala yung chapter 13. Kaya lang kasi, pag binuksan ninyo ang Bible ninyo, naka-divide siya kasi. Meron siyang, pinag-divide siya ng chapter. Pero it's a continuous conversation hanggang chapter 14. Tuloy-tuloy ang pag-uusap na yan nila Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Kaya lang, akala mo ang kwento hanggang chapter 10 lang kasi meron silang inilagay na chapter 13 at chapter 14. Magkasunod yun. Kaya nga sabi ng Bible, sabi nila, Peter,
Lord, hindi nga kami makakarating sa pupuntahan mo, hindi nga namin alam kung saan ka pupunta eh. Si Tomas, hindi rin alam. Lord, paano kayo pupunta sa pupuntahan mo, hindi nga namin alam eh. Kaya sabi ni Lord, I am the way. Ako na eh, kasama niyo na nga ako eh. I am the way. Sabi niya, hindi kayo makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ano sinasabi niya dyan? Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I am going, you cannot follow now. Sabi niya, but you will follow later. Sino sinasabihan niya? Si Peter. Bakit? Kasi alam niya, itong si Peter, tatatwa siya. Ibig sabihin ay maiipit si Peter at i-deny niya na siya ay follower. Kaya hindi siya makakasunod. Yun ang sinasabi ni Lord. Na, pero for a while, pagka na himasmasan ka na, you can follow later. And you know, kaya sabi niya, hindi ka kagad makakasunod sa akin. Lord, over the wicked body, sunod ako sa iyo. Talaga lang ha. Alam mo ba, Peter, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong itatatwa. Alam yung sinasabi niya rito? Kumisa ang buhay ng Kristiyano para si Peter, pag wala pa yung problema, ang tatapang ng mga testimonies natin, ang tatapang ng mga pinakakawalan natin mga salita bilang Christian, na tayo maglilingkod sa Panginoon, na tayo ay sasama sa mga gawain ng Panginoon. Pero nung naipit na siya, nawala eh. Mismo si Lord, dininay niya eh. Kaya sabi ni Lord, you cannot follow me, but later you can also follow me. Parang mababalaho ka. Ito yung buhay ng Kristiyano eh. Nung panahon na ang buhay ni Pedro, nakasakasama niya si Jesus, nung hindi pa siya nahuhuli, nung hindi pa inaaresto si Jesus, kitang-kita ni Pedro yung mga himala. Yung 5 tinapay, 2 isda, nakapagpakain sa 5,000. Mismo siya ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Ang dami Kristiyano pagka himala na pinag-usapan, present. Oo, present tayo pagka pinag-uusapan himala. Pero pag may pagsubok na, kumisan, nawawala. Yun ang nangyari dito sa kapatid natin si Pedro. Kaya sabi ni Lord, I am the way. Whether you refuse it or not, pwedeng itanggi mo, ayaw mo sa akin, ayaw mo sumunod sa akin, gusto mo sundin ang sarili mong diskarte, tandaan mo, hindi ka makarating sa Ama na hindi ka dadaan sa akin. Kasi nasabi nga, whatever you do in this life, you will never reach heaven without me. Kumisan, we are trying to invent things na akala natin maghatid sa atin sa kalangitan. I am the only way, sabi ni Jesus. Ako na ang tanging daan. Kaya wag ka nang mag-isip pa na ibang paraan para makarating ng langit. Hindi kayo makarating sa Ama na hindi kayo dadaan sa akin. Kaya sabi niya, pag binasa niyo yung Bible, itong si Jesus, sinasabi niya na talaga lang, susunod ka sa akin? Opo, tapang no, kasi wala pa yung pagsubok. Nung dumating yung pagsubok, siya ay present doon sa himala. Pero nung may pagsubok, siya ay nawala. Kaya kung titignan nyo, yan ang Kristiyano. Yan, minsan, kahit tayo mga leaders, mga workers, ang sipag mag-ministry kapag kitang-kita mo mga favor ni Lord sa iyong family, sa iyong buhay, pag kitang-kita mo mga pagkilos ng Panginoon, you are indeed a follower. Yung sinasabi ni Lord, say, Lord, kahit sa kadumaan, sama ako. Pero hindi. Katulad ni Peter, he was a picture of the Christians today. And not only that, he was a picture of the leaders today. Bakit? Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I am going, you cannot follow. But you will follow later. Di ba nung si Jesus inaresto, nasa si Pedro, hindi nakasunod. Bubuntot-buntot lang. Ayaw nga niya magpakilala, tagasunod siya ni Kristo eh. Pero nung may masmasan siya, nagsisi siya. At sumunod na siya sa Panginoon. Ito yung sinasabi na where I'm going, you cannot follow, but you will follow later. Kasi nga nagsisi na siya, Lord, sorry po. Ang tapang-tapang ko nagsasabing, dapat sumunod tayo sa Panginoon. Pero nung sinubok ako, hindi ko pala kayang tayuan. Ngayon, walang ibang pwedeng daanan ng Christian, kundi yung mga pagsubok na pinapayagan ng Diyos sa buhay natin. Sometimes we try to ignore
So binabaliwala natin mga pagsubok eh. Sometimes we tend to withdraw. Gusto natin mag-withdraw sa mga pagsubok pero sa paaralan ng mga pagsubok, talagang dadaan ka dun eh. Na kung minsan ayaw natin. Sabi ni Lord, I am the way. This is my way. Ito yung aking pamamaraan. Eh Lord, ayoko niyan eh. Ay, hindi ko na maging Diyos. Sabi nga Lord, this is my way. I am the way. Kahit anong gawin mo, dadaan at dadaan ka sa akin. Kaya pag dumaan ka sa akin, ito yung mga papadaanan ko sa iyo. Tingnan niyo si Peter, yung pinadaanan ni Lord. Kaya tapang-tapang niya, anong nangyari sa kanya? Nag-deny. Kaya nga nung binuri si Jesus, hindi siya nakasunod. Ano sabi ng Bible? Sabi ni Jesus, where I am going, you cannot follow. But you will follow later. Ito na nung naimasmasan na siya. Nagsisi siya. At nakasunod na siya. Kaya nga si Jesus ay namatay. Sa krus ng Kalbaryo, alam natin na magkabuhay na maguli, the first preacher was Peter. Ang sinasabi ko lang sa buhay natin mga Kristiyano, Jesus is not just Jesus. He is the way to heaven. He is the only way na pwede mag-provide sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo. So, si Lord lang ang nakakaalam ng mga panukala para sa atin. May mga pagsubok na ayaw mong daanan. Pero sabi ni Lord, I am the way. Sa aking programa, anak, kailangan mo itong daanan. I am the way. At itong daanan na ito na ayaw mo, ang pinakamagandang daan at pinakatamang daan para sa iyo. Kaya Jesus is not just Jesus. Kaya mapapasin mo, may mga pag-aakala tayo na akala mo, kaya-kaya mo. Tingnan yung nangyari kay Peter. Ang tapang na kanyang Christian life. Pero dumating sa pagsubok, nawala. Subok. Ang maganda lang kay Peter, nakabalik. So dito, Jesus is the only way. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan. Ayaw mo, parang sinukwento nga sa madalas, di ba? Hindi ka gagraduate ng high school o college sa walang math. Ako ay ayaw ko ng math eh. Anak ko, ganun din eh. Sabi nga na anak ko, di ba, sabi ko sa inyo, ba't kasi may math pa? Wala na akong magagawa. Talagang ang math kasama sa curriculum. Hindi mo pwede mawala yan. Kaya sikapin mong mahalin mo na ang math. Dahil wala ka namang magagawa, hindi ka makakaiwas dyan. So ngayon, para sa buhay Kristiyano, ayoko ng pagsubok. Ayoko ng ganitong pamamaraan ng pagsubok. Isa nga ang daan eh. Alam niyo yung mga tama mga daanan para sa iyo. At hindi ka makakarating sa Ama nang hindi ka dadaan sa mga yan. At yun ay mga daan na pinapadaanan na nagsabing siya ang tanging daan, ang ating Panginoong Hesus. Okay, punta sa number 2. Siya yung daan, I am the way and the truth. He is the only truth. Alam niyo, dahil si Jesus ay truth, sometimes we thought we can lie to God. Alam mo nang si Lord ang katotohanan, kung minsan nag-iisip ka pa na akala mo ay mapagsisinungalingan mo ang Diyos. Hindi niyo napansin, John 14 ito ha. Sa John 13, pag inumpisahan niyo yung mga naunang mga verses, sabi ng Bible, alam ni Jesus na dumating na yung oras. Sabi niya, kung paano niya ipapakita ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad at ito'y gagawin nga niya. At noong oras din na yun, nalaman niya pumasok na si Satanas kay Judas. Sabi ang Bible dito, papakita niya kung gano'n niya kamahal ang mga alagad. So anong nangyari? Natapos yung John 13 na yan, itong si Judas na nasa loob ng fellowship, lumabas. Anong gagawin niya upang ibenta si Jesus? Ang sabi ng Bible, o sige Judas, gawin mo na yung gusto mong gawin. At umalis nga siya kahit gabi na. Alam ni Lord yung totoo eh. Bakit ka aalis eh? Ibebenta mo ako sa chief priest. Minsan ganyan tayo eh. We come to the Lord as if we can lie. Alam ni Lord ang totoo eh. Hindi mo siya pwedeng pagtaguan. Alam ni Lord kung anong ginagawa mo araw-araw. Alam ni Lord kung anong klaseng buhay Kristiyano meron ka. Pwedeng masaya tayo sa church at tayo mga nakataas ang kamay, sumasayaw, nagpupuri sa Panginoon, at salamat sa kanyang biyaya, nagagawa natin yun. Pero alam din ni Lord yung mga kalokohan eh. Paglabas mo ng church eh. Alam din ni Lord yung mga itinatago mong kasalanan eh, na hindi alam ng mga kasama mo sa bahay. Sabi ng Bible is the only truth. Ba't sinabi yung truth? Akala ata ni Judas hindi ko alam mo yung truth. Umalis siya sa gabing yon upang ibenta ako. Pero kahit alam kong si Judas
ay ako ay ipagkakanuno, hinugasan ko pa rin yung kanyang paa. Alam niyo kung minsan ganun kabuti ang Diyos eh. Alam na alam ng Diyos kung sino ka talaga eh. Hindi mo kayang magtakpan. Hindi mo siya kaya itago. Hindi mo siya kayang sabihin nga natin na pagtaguan si Lord. Sabi Lord, I'm not only a way, I am the truth. Judas, I know what you're doing. Tinatrabaho mo ako, Judas. Alam ko yan. Ang masakit nito, hindi lang yung what Judas was doing. Pati kay Peter. Ano yung usapan lang ni Peter? Lord, sabi niya, kahit buhay ko itataya ko, talaga lang ha. Wala pa naman kasi hindi pa nangyayari. Nandun pa lang sila sa loob ng upper room. Sila pa lang ay kumakain ng tinapay at nagsasawsaw. At ang sinasawsawan nila ay Defender's Coffee. No? So, nagkakapis. Ang point ko lang dito is, habang sila ay nandoon, alam ni Lord pati yung nasa isip ni Judas. At saka yung iniisip ni Peter, tingnan nyo ito ha, the present and the future of the Christian life ay kitang-kita ni Lord. Yung past, okay na yun, wala ka nang magagawa dun eh. Pero yung current, yung present tense, iba lumabas si Judas. Itong si Judas, at akala niya, hindi ko alam yung ginagawa niya. Binebenta niya ako. Why? Because God, sabi niya, is the only truth. Alam ni Lord yung totoo. O number two, itong si Judas, sabi nga, God knows what He's doing. Si Peter, God knows what He will be doing. Alam ni Lord kung ano ang gagawin naman nitong si Peter. Kaya sabi ni Peter, Lord, talaga hindi ako makakasunod sa iyo. Where I am going now, you cannot follow. But later you will follow. Pagka naibasbasan ka ng magkamali ka na ako yung tinatwa. Alam ng Diyos, ang kasalukuyan mong ginagawa ngayon at ang mga gagawin mo pa. Kaya Jesus is not just Jesus. God knows the truth about your life. Pwede sa loob ng church ay okay-okay tayong lahat, pero pagdating mo sa opisina, ibang tao ka. Bakit? Pwede ka kasi magkunwari sa church. Pero yung, lalo na pagka nasa tunay ka ng bahay mo na, lumalabas na talagang ikaw. God knows the truth, you cannot hide that. Alam na Diyos sa katotohanan ngayon. Sabi mo, gusto makarating ng langit, tandaan mo ha. Pag ganyan ang buhay mo, di ka papasok ng langit. Kasi ako yung mag-filter kung pwede ka. Sabi ni Lord, I am the way, I am the truth. Alam ko lahat ng ginagagawa mo. Tandaan mo, you cannot come to the Father except by me. Kaya umayos-ayos ka, tuminu-tinu ka. Alam ko kung anong pinaggagawa mo. Yun ang sinasabi dito ni Jesus. Kaya tingnan natin yung mga sarili natin, kumusta ba tayo? And are we living in truth? Nabubuhay ba tayo sa katotohanan? Most of the time, alam niyo, kung harapin lang natin ang katotohanan, truth really hurts. And unless you live in truth, your life will never be changed. Malibang mabuhay ka sa katotohanan, hindi mababago ang iyong buhay. Isang tatay ang umiiyak isang gabi sapagkat hindi niya matiis ang kanyang mga anak. Meron siyang 3 anak na maliliit pa na hinahanap yung kanilang nanay. Yung nanay nila nagkasakit, namatay. Yung nanay nila nagtatrabaho yun sa pabrika at tuwing alas 5 ng hapon, yung bahay nila sa bukid, sa hagdanan, nakaupo lagi doon yung 3 magkakapatid na bata, puro babae. At inaabangan yung pagdating ng nanay. Kasi pagdating ng nanay, paghapon, may mga dalang pasalubong, may tinapay, minsan may lollipop, may candy. Nandoon sila palagi. Ngayon, nung namatay yung nanay nila, hindi humihinto sa pag-upo doon at nag-aantay pa rin tuwing hapon itong 3 magkakapatid na bata. Sabi niya, paano gagawin ko sa mga anak ko? Hindi nila ako maintindihan. Paano ko ito paliliwanag sa kanila? Sipin nyo, walang silang nasalubong na nanay nung araw na yun. Bukas ng hapon, maupo na naman doon yung 3 magkakapatid na bata. Aantayin na naman yung nanay. Patutulog na naman sila, kinabukasan, ng hapon, maupo na naman doon yung 3 magkakapatid. Aantayin na pagdating ng nanay. Kaya yung tatay, walong iyak siya ng iyak. Paano kayo ko paliliwanag sa mga anak ko? Alam mo, sabi nung article na yan, nung binabasa ko, nakasulat sa ilalim, the only way
to solve a problem is to accept the truth. Sabi niya, the only way to solve a problem is to accept the truth. Maaaring tanggap niya. Maaaring tanggap ng tatay na wala na yung kanyang asawa. Pero bakit hindi matanggap ng tatlong anak? Kasi yung mga anak niya, kumbaga sa Kristiyano, baby pa. Karamihan ng mga hindi makaintindi sa buhay Kristiyano, yung mga baby pa. Mga bata pa. At kumisan, meron tayong mga truth denial. Kahit alam mo nang hindi ka na mahal, pinipilit mo pa yung sarili mo. Hindi ka na nga mahal, sinabihan na break na tayo, hindi na kita mahal. May mahal na akong iba. Huwag mo na pagpilitan yung sarili mo. Kailangan mo nang katanggapin yung katotohanan. Ang sinasabi ko dito, si Jesus nagsabi, alam niya kung anong ginagawa natin kasi alam niya ang katotohanan. Judas, alam ko yung totoo, tinatrabaho mo ko. Peter, alam ko ang tatrabahuhin mo ko sapagkat itatatwa mo ko ng 3 beses. Pero bakit niya sinabi yun? Both of them were given the chances to change their decision. Pero wala Hindi na bago yun. Hindi na binago kanilang decision. Ngayong gabi, naririnig mo itong mensahe ito for you to change your decision. Nalaman mo na ang Diyos pala ay Diyos na katotohanan. Alam niya yung totoo sa buhay mo. Alam ni Lord yung pinaggagawa mo. Pero pinagpapatuloy mo pa rin. Ang sabi ni Lord, hinto mo na. Anak, alam ko yung pinagagagawa mo Kaya wag mong isipin papasok ka ng langit, dadaan ka sa akin. Nobody comes to the Father except by me. Kaya wag mong isipin nakapasok ka ng langit, hindi ka makarating sa Ama na hindi ka dadaan sa akin. Kaya alam ko yung totoo. Alam ko yung pinaggagawa mo. So mga kapatid, ingat tayo. Jesus not just Jesus. Kaya dito sabi ng Bible, mabalikan nyo, Jesus is the only way. Number 2, Jesus is the only truth. At puntahan natin yung pangatlo, verse 6 ulit. Jesus is the only life na sinasabi ng Bible. Sabi ng verse 6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ako yung buhay. Kapag naintindihan mo na ang buhay mo ay galing sa Diyos, hindi mo pagmamalakihan ng Diyos. Hindi ka matutulog nang hindi ka nananalangin kapag alam mo ang buhay mo ay galing sa Diyos. Hindi ka papayag na lilipas ang maghapon, lalong-lalo na paggabi, matutulog ka. Hindi ka papayag na hindi ka mananalangin at magpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Nagising ka ba at kinabukasan ay gigisingin pa niya uli. Kung alam mo lang na ang buhay mo galing sa Kanya, hindi pwedeng hindi ka magpapasalamat at hindi ka mananalangin. Kaya mga kapatid, Jesus is the source of life. He's the beginning of life. Sabi nga nung isang nabasa kong teacher, life begins at 40. Ang buhay daw ay nag-uumpisa pag edad mo ng 40. No, sabi ko, life begins at conversion. Ang buhay nag-uumpisa pag nakilala mo si Kristo. Life begins at conversion. Kahit ilang edad ka dyan, pag hindi mo kilala si Lord, wala palang matinong kahulugan ng buhay yan. Ngayon, para maintindihan natin kung ano itong buhay na sinasabi ni Jesus, papasok tayo ulit sa context Hindi tayo manghihiram ng mga talata kung saan-saan. Sa mga estudyante dyan sa homiletics, para matutunan natin. Puntahan nyo John chapter 1, para maintindihan nyo ano yung life na sinasabi ni Jesus. Na hindi tayo gumagamit ng ibang talata na para damput-damputin at palabasin na yun ang tama. Ito sabi ng Bible, umpisahan natin yung in the beginning was the Word. Verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pastor, paano mo nalaman na yung word na yan ay, and the Word was with God, and the Word was God? Paano mo nalaman, Pastor, na yung word na yan ay si Jesus? O, punta ka sa baba, punta ka sa 18. John 1:18. No one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself. Sabi niya, is in closest relationship with the Father, has made Him known. Now, ang sabi nito ng Bible, verse 14, yung salita na kasama ng Ama, sapagkat kasama ng Diyos ang salita. Sino yung salita? Punta ka sa 14. Sa 14, the Word became flesh
ang salita ay nagkatawang tao. Sino ba yung si Jesus? So, dito yung mga estudyante sa homiletics, yung sinasabi ng Bible na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, yung salita ay kasama na ng Diyos sa panahon ng creation. Sino yung salita na yan? Verse 14, the Word became flesh, at ang salita ay nagkatawang tao. Sino ba yung nagkatawang tao? Si Jesus. Ngayon, sino si Jesus? Babalik ka ulit sa taas. Sabi ng Bible, He was with God in the beginning, verse 2. Verse 3, through Him, ito yung gusto kong bigyan ng diin. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ganon ang buhay. Ang buhay ay na kay Kristo. At walang bagay na aaprubahan ng Diyos dito sa lupa kung hindi yan inaprubahan ni Kristo. Kaya gusto kong isipin yung mabuti dito. Pag si Lord hindi mo inuna sa buhay mo, kanino nakasaling ang iyong pananampalataya? Kung hindi mo ibibigay ang buhay mo kay Jesus, kanino mo ibibigay ang buhay mo? Dalawa lang ang pwedeng puntahan yan. Kung ang buhay mo ayaw mo ibigay sa Diyos, kanino mo ibigay sa diablo? Ang sabi rito ng Bible, He is the life. Verse 3, through Him, all things were made. Without Him, without Jesus, nothing was made that has been made. In Him was life. Ako nyo na, in Him was life. Kaya sabi ni Jesus, I am the life. In Him was life. Ang buhay mo, magkakaroon ng tunay na kabuluhan at kahulugan pag konektado sa Diyos. In Him was life. Ngayon, pag konektado ang buhay mo sa Diyos, doon mo iintindihan ng tunay na kahulugan ng buhay. Ngayon, yung buhay na nakakonekta sa Diyos, lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay dito ay aprobado ng Diyos. Kung ano mo meron ka ngayon, aprobado ng Diyos yan. At kung gusto mo pagpalain ka ba, ang sabi dito ng Bible, nothing that has ever been made without Him. Lahat ng mga pinayagan ng Diyos dito sa lupa ay dahil kay Jesus. Kaya wala kang pagmamalaki. Wala tayong pagmamalaki. Ang buhay na meron tayo ay dapat mong isalig kay Jesus. Kaya huwag ka na maghanap pa ng ibang kahulugan ng buhay. Kaya minsan yung mga love song, sino dahil nagmamahal, kaya minsan pati mga songs nila is very extreme. Pag nawakinggan nyo yung kantang You're the Missing Piece. Hindi ko alam kung si Christian Bautista ba ako nandun. Missing piece in your life is Jesus. Pakumpleto ang buhay ko nang dumating ka sa akin, pwede ba? Marahil sa part ng isang kahulugan ng love, yung pinag-aaralan natin Eros, pero pag pinag-usapan natin pag-ibig ng Diyos, hindi pwede. Ang kahulugan, ang kasapatan, ang tunay na kabuluhan ng buhay ay yung buhay na nakaugnay kay Kristo. In Him was life. Kaya nga pagka naranasan mo yung buhay kay Kristo, hindi mo nahangarin pa ano pang buhay meron dito sa lupa. Lahat ng meron ka dito sa lupa, plus na lang yan. Plus factor na lang yan. Sabagat ang buhay na meron tayo ay naugnay sa Diyos. Kaya kung isipin natin mabuti dito, grabe pala. Jesus is not just Jesus. He is everything. He is the life. Si pinagagalingan ng buhay. Pansinin ninyo, may mga tao bang nag-backslide na gumanda ang buhay? Wala. Nawala yung connection nila sa nagbibigay ng buhay. Ay kung nawalan ka ng connection sa nagbibigay buhay, gaganda ba buhay mo? Masisira ang buhay mo. Tingnan nyo yung mga irrigation, yung mga pananim na merong irigasyon ng tubig. Tingnan nyo pag namatay yung mga irigasyon na yan. Ano mangyayari sa mga halaman? Mga malanta. Mamamatay. Kasi nga, wala na yung nagbibigay ng buhay, yung tubig. Ikaw, pag nag-backslide ka, sa tingin mo kaganda buhay mo, malalanta ka, madidrain ka, patutuyo ka. Kaya nga, Jesus is life. Kung sinasabi ng iba ng mga kulang sa tulog na tulog is life, I'm telling you, Jesus is life. Siya yung buhay. Siya ang nagbibigay buhay at siya yung ikabubuhay. Ibig sabihin, lahat ng pagpe-pray mo sa pagtatrabaho mo, pagninegosyo mo, siya rin ang magbibigay sa iyo ng ikabubuhay. At ikaw ay dapat ay mabuhay para sa Kanya. Kaya sabi ni Lord dito, I am the way, I am the truth, I am the life. Ngayon, ayaw mo sa akin. Tandaan mo, hindi ka papasok sa langit, hindi ka dadaan sa akin. Ang buhay mo dapat maugnay sa akin. Kaya kung naglilingkod ka na sa Panginoon ngayon, pag sumikapan mo pa na mapanatili ang ugnayan nyo ng Panginoon, manatili ka sa Panginoon.
Maglingkod ka sa Panginoon. Ibigay mo yung buhay mo na yan para sa Kanya. So ulitin ko lang uli ang ating theme ngayong gabi. Why Jesus is not just Jesus? Number one, because Jesus is the only way, is the only truth, and is the only life. Let's conclude this message. If Jesus is not enough for you, nobody will be. Ibig sabihin, kapag si Jesus ay hindi naging kasapatan para sa iyo, walang sino man na pwedeng maging kasapatan para sa iyo. Kapag sinasabi mo na, Lord, you're not enough, kaya nga sumasideline ka pa ng gawa ng kasalanan eh. Ang tingin mo, hindi sapat si Jesus eh. Kapag si Jesus ay hindi sapat sa iyo, walang sino man na makasasapat sa iyo. Because Jesus is everything. Amen? Maraming salamat. Welcome sa ating message. Amazing grace.